Sa totoo lang, may makinarya at political capital si Luis Manzano to pull off an upset in the vice-gubernatorial race in Batangas. So, what happened? Bakit o paano nga ba siya natalo? Hi, I'm Dwight De Leon, political reporter who covered key races in Calabarzon, and let's do a post-mortem of the elections in the country's most vote-rich region. Ang Batangas ang isa sa maraming lugar sa Pilipinas na pinatunayan ngayong 2025 na hindi sapat ang star power para magwagi sa halalan. We saw that from many local races up to the stunning shutout of Bong Revilla and Willie Revillame, whom some surveys had predicted to be shoe-ins in the senatorial race. Manzano's timing may have been viewed as very opportunistic, as a celebrity trying to inherit political capital from Ralph Recto and Vilma Santos. The voter population is becoming wiser in terms of weighing whether to vote for a dynasty. That's the voice of Neil Marasigan, a campus journalist who heads a student publication in the Batangas State University. Oo nga naman, di natakasan ng Pamilya Recto ang issue ng dynasty. Matapos ang candidacy filing noong Oktubre noong nakarang taon, bad PR ang nakuha ng pamilya matapos sabay-sabay tumakbo sina Vilma Santos Recto sa pagkagobernador, Luis sa pagkabise, at isa pang anak na si Ryan sa pagkakongresista. Sina Luis at Ryan walang experience sa politika. Unang eleksyon pa lang, matataas na posisyon na agad sa gobyerno ang tinarget. The family tried to brush aside the criticisms. Kesyo, hindi lang naman daw sila ang dinastiya sa Batangas. O kesyo, tao pa rin naman ang magdedesisyon sa huli. Pati nga si Vilma, sinubukang kumbinsihin ang mga botante na makabubuti pa nga kung mag-ina sila sa Kapitolyo dahil mapapabilis daw ang daloy ng serbisyo. The downside, though, is the reduced checks and balances. Binato rin si Luis, and to an extent si Vilma, ng mga kritisismo na hindi naman daw sila tunay na Batanggenyo. Si Vilma kasi, taga-Region 3 talaga ang mga magulang at napangasawa lang si Finance Secretary Ralph Recto na siyang taga-Batangas. Si Luis naman, most of his schooling and professional career ay sa Maynila. Hindi rin daw siya ganoon ka-visible sa Batangas until this campaign season. Tapos, yung Batanggenyo accent daw ng asawa ni Luis na si Jessie Menjola Saralis, pwede ka ho, mahalin din naman ho niya kayo. Came off as forced. Sa pagiging trying hard, sa halip na, sabi nga, maka-identify yung mga botante sa kanila, medyo, teka muna, parang ginagawang pelikula lang to. If you compare Luis with Governor Dodo Mandanas, his main opponent for the vice-gubernatorial race, the difference is night and day. Sabi nga ng asawa ni Dodo, ang kanilang gobernador ay isang tunay na Batanggenyo. Mahirap na katunggali si Dodo. Wala pa siyang talo since 1995. 18 taon na siya suma total sa Kapitolyo at in between ay nagsilbi rin sa Kongreso for another 9 years. Kumikinang din ang kanyang portfolio. Kasama sa legasiya niya ang Mandanas Ruling, isang desisyon sa Supreme Court na nagmula sa kanyang petisyon na taasan ang share ng National Revenue at Tax Allotment sa LGUs. Sa Batangas, kilala siya sa kanyang scholarship programs. Here's more from Professor Maghirang. Even if si Dodo Mandanas medyo advanced na siya sa edad, kita mo is always visible sa Kapitolyo. Kay Luis Manzano, bata, pero alam mo yun, yung untested. Luis Manzano's potential to win was there. His online following dwarfs that of Dodo. He also did the traditional campaigning. Grand rallies kasama ang kanyang ina sa maraming syudad at bayan sa Batangas, unlike Dodo whose rallies were few and far between. Nag-benefit din si Luis sa makinarya ng Nationalista Party at endorso ng Iglesia ni Cristo. Pero come election night, Manzano lost by 17 percentage points to Mandanas. Kahit sa lipa na baluarte ng kanyang pamilya, he won by only 1 percentage point. Base sa resulta ng election races ng iba pa sa Pamilya Recto, there's an indication that they underperformed. Ryan Recto won his congressional race in Lipa by 9 percentage points. Vilma Santos won her gubernatorial race only by a plurality for the first time in her political career. Her opponents, former Congressman Mike Rivera and Town Vice Mayor Jay Ilagan, did well considering that they were up against a former governor with persisting political gravitas. Vilma really wanted her son to be with her in the capital, pero dinenay ng mga Batanggenyo ang kanyang hiling. It will be interesting to see kung ano ang magiging mukha ng kanyang pamumuno sa probinsya with Dodo Mandanas as her vice governor. Para sa iba pang post-mortem ng mga eleksyon ngayong 2025, visit tayo ng Rappler website.